Tinaas sa 10 milyong pisong reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng isa sa mga mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke. Nasa frontline balitang yan si Kari Cator. Komplikado ang trail o dinaanan ng ransom money sa pagdukot at pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver. Sa investigasyon ng mga pulis, sangay-sangay na ang pinadalhan ng pera matapos itong mapakonvert sa cryptocurrency. Idinaan daw ito sa 2 junket operator, ang mga kasino na Nine Dynasty Group at White Horse Club. Dinadaan sa sarili po nilang Nine Dynasty e-wallets na wala pong lisensya mula sa BSP at hindi rin po rehistrado sa Anti-Money Laundering Council. Nadiskubre pa ng PNP ang isang linning na pinadalhan ng Nine Dynasty. Nagpasa ito ng crypto money sa isang e-wallet na pagmamay-ari ng dati ng nakasuhan ng National Bureau of Investigation ng espionage. Ang Chinese na si Li Duanwang o mas kilala bilang Mark Ong ang may-ari ng Nine Dynasty. Nitong Abril, hindi inaprubahan ng Pangulo ang Filipino citizenship ni Wang dahil sa kanyang questionableng pagkakakilanlan at sa dala niyang banta sa national security. Inamin naman ng PNP na hamon pa rin sa kanila ang pagtukoy sa kung sino-sino pa ang napasahan ng ransom money sa kaso ni Anson Ke. Nobody knows who owns that e-wallet. Numbers lang yan. That's case sensitive, ang inano natin, TW, arami po yan, more or less 20 to 40 numbers, but no person. Nakikipagtulungan na raw ang PNP sa 2 asset service providers sa Pilipinas, gayon din sa 2 pang sangkot na bansa para mapa-freeze ang crypto money o perang inilagay sa blockchain. Freeze mo ngayon, bukas ililipat-lipat lang nila. Yun ang problema natin ngayon. Titingnan din daw ng mga otoridad kung paano mapapanagot ang 2 junket operator na kasino na pinadaanan ng ransom money. Samantala, itinaas na sa 10 million pesos ang reward sa paghahanap sa umano'y co-mastermind sa pagpatay kay Anson Ke na si Wen Ligong alias Kelly Tan Lim. Siya ang nagsilbing pain sa pagdukot sa Chinese businessman. Meron na tayong red notice against these people. Para ma-alert lahat ng bansa na huwag silang tanggapin o pagtanggap sa kanila, i-freeze sila. Tiwala ang PNP mapapakulong nila ang mga sospek lalo na ang Chinese na si David Tan Liao na ilang beses na ring nakalaya mula sa kidnapping cases. Sabi naman ng mga pulis mukhang na fake news sila matapos madawit ang anak ng biktimang negosyante sa kaso. Nauna na silang naghain ng motion to amend the complaint dahil wala raw sapat na ebidensyang may kinalaman si Alvin Ke sa pagpatay sa ama. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.